So once again, good afternoon, madam people. So today, we will discuss inclusion to gross income. When we say inclusion to gross income, kasi chapter 8, it's all about exclusion eh. Ano ba yung mga items na hindi kasali doon sa gross income? So chapter 9 naman, ano ngayon yung mga kasali? Inclusion to gross income. So ibig sabihin, if included sila sa gross income, of course they are not subject to tax. Subject sila sa income tax. Since income tax ang pinag-uusapan natin. Okay, so let's start. So, ito yung mga items class. No? Ito yung mga items of gross income that are subject to regular income tax. Okay? It includes but not limited with the following. Di ba sabi ko nga sa inyo dun sa chapter 4, nung diniscuss natin yung tatlong income tax schemes, no? Final, capital, and regular. So, kapag yung income mo hindi na subject sa final income taxation, hindi na subject sa capital gains taxation, hindi siya exempted, dito siya sa regular income tax, kasali siya dito. E napag-usapan din natin yung mga capital items yung sa health, life, at saka human reputation, di ba? So, yun, kapag hindi siya exempted, hindi siya na subject sa dalawang tax scheme, dito siya sa regular income tax. Kasi part siya ngayon ng gross income. So, siya ngayon yung ating pag-uusapan. Okay, so meron tayo number 1 dito. First bullet natin, compensation. Kaya nga sinabi niya dito sa statement, no? It includes but not limited with the following. So hindi lang siya limited sa mga items na nakalagay dito. As long as hindi siya exempted, hindi siya subject sa final, hindi siya subject sa capital, dito siya. Kasama siya sa gross income. Okay, so number 1 is compensation for services in whatever form paid. So ibig sabihin, sumisweldo ka. Kahit ano man yung ibinayad sa'yo, di ba? Number 2, gross income from the conduct of business. Number 3, gains from dealings in properties. Number 4, interest income, rent income, royalties, dividends, annuities, prizes and winnings, pensions, and partners' distributive share from the net income of a general professional partnership. Di ba anong na-notice mo? Doon sa chapter 8, pinag-usapan natin yung exclusion. Of course, kapag hindi siya exclusion, kasama siya dito sa regular income tax. Okay. So ito sa first bullet natin, doon sa compensation, is very clear eh. Kung sumisweldo ka, kahit ang pinambayad sa'yo pera, kahit ang pinambayad sa'yo property yon, compensation yon, taxable yon. Okay? Next bullet is gross income from the conduct of business. So simply, yung computation kasi ng gross income natin, sales less cost of sales or cost of services. So ganun natin compute yung gross income kapag tayo ay may business. Diba? Very clear naman, self-explanatory naman siya. Okay. Below were not included in the gross income subject to regular income tax. So ito yung mga income, na gross income, no, na hindi kasali sa regular income tax. Number 1, business income exempt from income tax. Of course, exempted siya. Sabi ko nga sa inyo, kapag exempted yung income mo, hindi siya kasali sa gross income right away. Okay. Next, BMBE o Barangay Micro Business Enterprise. If you can still recall, no, pwede kang mapasok sa BMBE. Ano yung criteria natin for self-employed? Tapos, yung asset mo is hindi lalagpas ng 3 million pesos excluding land. Diba? So, ayun yung ating criteria. Kapag ikaw ay subject sa income tax holiday, depende yan sa location mo. Kasi may mga establishment na pwede silang magkaroon ng income tax holiday. Okay? Subject naman sa special tax regime, PESA, which is subject sa gross income tax na 5%. Yung mga nasa economic zone natin, sabi ko nga sa inyo, although madidiscuss to sa later part na dun sa corporation na, pero subject sila sa special tax rate eh. Kaya nga special tax regime, 5% gross income tax. TSA, 5% din. Tsaka GIT, yung 8% na na-discuss ko before, no? Yung self-employed for individuals. Kasi pwede silang mamili na masubject sila sa 8%. So of course, if they are subject to special tax regime, they are not going to be taxed now doon sa ating regular income tax. Of course, kaya nga natin kinocompute yung gross income. If you can see yung title gross income subject to regular income tax. So hindi sila kasali since sila ay subject sa special tax regime. Okay? Income naman na subject sa final tax. Of course, kapag yung income mo subject sa final tax, definitely hindi na yun masasubject plus doon sa ating regular income tax. Like yung subcontractors at saka yung mga foreign currency depository units natin, di ba? Yung mga foreigner natin, kapag nag-deposit sila ng foreign currency, pag kumita sila, exempted sila. Di ba sabi ko nga sa chapter 4, pag exempted sa isang tax scheme, exempted din siya dun sa another tax scheme. Okay. Next is gains from dealing in properties.
So basically, kapag ang gain mo is ordinary gain, ibig sabihin, yung gain mo is coming from the disposal of an ordinary asset, subject yan sa regular income tax. Buo yan. Okay? Regular income tax. Pag nagkaroon ka ng gain, of course, kapag loss yan, syempre, deduction yan sa gross income mo. Okay. Capital gains other than real property and stocks directly sold to a buyer. If you can still recall, in chapter 6 natin, capital gains tax, dalawang item lang, directly sold, stocks, domestic stocks, directly sold to a buyer, at saka real property sold in the Philippines. As long as capital assets sila. Ngayon, if there are any capital gains na nagkaroon mo, na-obtain mo, subject yan sa regular income tax. But of course, itong capital gains na to, other than this real property and stocks, no, i-discuss natin further on yan sa chapter 12. Kasi nga, meron tayong special ruling dun sa gain or loss natin, doon sa mga capital assets natin, no? Tsaka natin pag-uusapan yan. Okay. So, interest income. Sino ba yung mga kasama dun sa gross income natin? Other income, other passive income. Okay, other passive income na subject sa regular income tax. Ito yung mga interest income na hindi passive income. Kaya nga other than passive income eh. Ibig sabihin, they are active in nature. For example, okay, wait lang, nababahin ko. Example, interest from lending. Pag nangutang ka ng pera sa bangko, sa mga lending institution, di ba, anong gagawin nila? They will conduct investigation, magsasabi sila ng requirements sa'yo, maghihingi sila ng requirements sa'yo. So basically, hindi siya passive in nature eh. Operation siya. So basically, active yan, subject ngayon yan sa regular income tax. Interest from bonds. Okay, interest from bank deposits abroad. Tingnan mo. Bakit na sinabi ditong bank deposit abroad? Di ba yung mga bank deposit natin dito, kapag individual ka, kapag yan ay not more than 5 years, di ba? Pag hindi siya long term, di ba? Subject yun sa final tax di ba? Ibig sabihin, yung kasi basically yung mga income dito subject yun sa final tax. So, since yan ay coming from abroad, di ba, hindi ka subject yun sa final tax. So, ngayon, since hindi na subject sa final tax, subject yun sa regular income tax. Di ba? Yung kaya nga, di ba, na-discuss na natin Renta o rent income, pag nagpaparenta ka. Although ang rent income, no, it is passive in nature, pero yun nga, considered kasi siya as services, yung renta. Okay. So, of course, renta, kung magkaning rental income mo, kasama yun sa gross income na subject sa regular income tax. Meron tayong special consideration ngayon. Ito yung una, obligations of the lessor that are assumed by the lessee are additional rental income. So, ibig sabihin, if may mga obligation ng lessor na inassume ng lessee, income yon ng lessor. So, ano ba yung mga example natin ng mga obligation na pwedeng i-assume ng lessee o yung nagrarenta? So, kasama dito yung amilyar, yung real property tax nung nirarentahan. So kapag yun ay inassume ng lessee, of course, it is an additional income pagdating kay lessor. Okay? So very clear naman tayo doon, no? Next is advance rental. Okay? So ano ba yung kasama sa item sa gross income kapag advance rental? Number 1, unrestricted. Tulad ako, kakalipat ko lang ng office ko dito sa Florida. So, ngayon, nag-advance ako ng 1 month, tapos 1 month deposit, 1 month advance. So, although wala pa akong inaasyon, nagbayad na, hindi pa ako nag-uumpisa dun sa rental ko, nagbayad na ako. So, kapag yung binayad kong advance is unrestricted, anong ibig sabihin ng unrestricted? Kumari, yung advance kong binayad, i-apply ko siya next month. Unrestricted siya. So, yun. Part na ngayon to ng gross income ng lessor. Okay? Clear tayo doon. It is restricted to be applied in the future years or upon termination of the lease. So, ibig sabihin, kumari, nagbayad ako ng 2 months advance, pero gagamitin ko yan. Kapag terminate ko na, pwede ko magamit yon. Kasi sure nang gagamitin mo Di ba? So, yun. Part ngayon to ng gross income ng lessor. Okay? Not item of gross income if it constitutes alone. Kumbaga, finance lease, di ba? And security deposit. So kapag ganyan ang binayaran natin, okay, kapag ganyan ang binayaran, hindi yan part dun sa gross income on the side of the lessee. Okay? So yun yung renta. Do you have questions so far? Baka may question kayo. Do you have question? Do you have questions so far? Wala kayong question? Question? Wala kayong question?
Question? Please, Bondok, baka may question ka. Wala naman po. Okay. Actually, madali lang naman yung sa gross eh. Yung mga hindi exempted tsaka hindi subject sa dalawang tax scheme. Ito siya, kasama siya sa gross income. Royalties naman, yung mga active royalties, of course, hindi siya passive. And royalties earned outside the Philippines are subject to regular income tax. Wala tayong pag-uusapan dito. Kasi di ba basically yung royalties subject yan sa final tax. 10% kapag sa literary works, books, at saka musical composition. Other than that, di ba, 20% sila. So ngayon, yun. Yun, subject yun sa, yung mga royalties abroad, of course, basically, tsaka yung mga active royalty. Pag sinabi ng problem na active royalty, regular income tax yun. Okay? So royalties earned abroad are subject to regular income tax. Okay. Dividends. If you can still recall yung dividends, di ba? Kapag ang nag-declare ng dividends is a domestic corporation, papunta sa individual, final tax. Kapag ang dividends is dineclare sa resident foreign o kaya domestic corporation sa Pilipinas, exempted yun. Ngayon, okay. Ngayon, dividends declared by foreign corporation. So, pag-uusapan natin dito, yung dividends by declared corporation. Automatic class ka-subject yan sa regular income tax. Kahit na sino man ang nakareceive, kahit na individual man yan o a corporation. Di ba dun sa ating chapter 3, yung predominance test, di ba? So, consider din natin yun, ha? Huwag niyong kakalimutan yung predominance test. Pero kapag wala namang sinabi, kung meron siyang income sa Pilipinas, kasi foreign to, purely foreign eh. Okay. So ngayon, yung intercorporate dividends from NRFC, sabi dito, dividends received by the domestic corporation. So ang makaka-receive ng dividends ngayon is yung domestic corporation. From a non-resident foreign corporation, may exempt. So pwede siyang ma-exempt, pero generally class, subject nga siya sa regular income tax. Pero ngayon, pwede siyang ma-exempt pag naka-receive ang domestic corporation from a non-resident foreign corporation and dividends if the following conditions were fulfilled. Number 1, the domestic corporation own at least 20% of the NRFC. So, ibig sabihin, kapag yung domestic corporation, of course, nasa Pilipinas yan. Siya yung nagmamay-ari ng 20% ng outstanding shares ng NRFC o non-resident foreign corporation, pwede siya ma-exempt. Another condition, the NRFC must have been uninterruptedly for the minimum of 2 years. So, ibig sabihin dito, kung more than 2 years ka nang nag-ooperate, kung more than 2 years nang nag-ooperate yung non-resident foreign corporation, okay, kailangan 2 years na uninterruptedly yung operation niya. Okay, at the time of the distribution or throughout the entire existence if it's operating for less than 2 years. So, ibig sabihin for the less than 2 years kasi hindi ka pa lumagpas ng 2 years uninterruptedly, hindi na interrupt yung operation mo. So, ngayon, class, pwede kang ma-exempt as long as na-meet mo itong condition na to. Okay? And next, the foreign source dividend, yung na-receive na dividends ng domestic corporation, must be reinvested within the next taxable year in business operation of the domestic operation. So, ibig sabihin, kailangan reinvest niya dun sa business operation niya, yung dividends na na-receive niya, para ito ay ma-exempt sa regular income tax. Pero kapag hindi niya na-meet, itong requirements na to, yung dividends na marireceive ng domestic corporation from a non-resident foreign corporation is now subject to regular income tax. Okay? Question dito sa intercorporate dividends. Question class dun sa intercorporate dividends. Wala pa rin? Wala pa rin tayong question? Okay? Let's proceed. Annuity. Excess annuity received by the recipient over premium paid is taxable. Tingnan mo, nakita mo na naman. Over premium paid. Example, James purchased an annuity contract of 100,000. So, ibig sabihin si James, magbabayad siya ng 100,000. Babayaran siya ngayon ng 10,000 yearly. Sorry, hindi ko na nalagay dito, 10,000 yearly until he dies. Okay, yearly to, Guys, so it means, bumili siya ng, parang sabihin natin insurance, parang contract 100,000 yung binayaran. Pero babayaran siya nung pinagbilhan niya ng 10,000 yearly.
So ngayon, yung 10,000 for 10 years, it's 100,000. Ito yung premiums na binayaran niya. Pag nakolekta niya yon, exempted yon kasi it's a return of capital. Pero yung excess, starting 2031, any excess, starting 2031, basta lumagpas dun sa total niyang binayaran ng 100,000, part ngayon yon ng gross income ni James. So, ayun class, yung ating annuity, sorry. So, ayun yung pag-uusa, ayun yung annuity. Para din siyang class? Para din siyang, totally honestly, para din siyang insurance. Kung magbayad ako sa'yo ng 100,000 pero bigyan mo ako ng 10,000 yearly. Hanggang sa mamatay ako. O, di ba? Pero siyempre, depende na yan sa, Alam niyo, class, yung mga nagbebenta ng ganyan, kino-consider din yung age nung yung age nung bibili. Di ba? So, ayun yung annuity. Although, wala akong masyadong alam dito na nag-o-offer ng annuity dito sa Pilipinas. No? Okay. Prices and winnings that are exempted subject to final tax are not items of gross income. Of course, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga hindi na subject sa final at yung hindi subject sa exemption. Okay. Ito yung exempt natin na prices. Receipts without any effort to join the contest, prizes in athletic and sports competition sanctioned by their national sports association. So, pag na-meet natin yan, exempted. Pero class, doon sa natin class, doon sa prices and winnings natin, yung mga prices, di ba, yung 10,000 below, yun lang yung subject class sa regular income tax. Kasi di ba, yung 10,000 above, final tax yun eh. Pero yung prices natin below 10,000 and below, regular income tax siya. Okay? Of course, yung mga prices natin from abroad, automatic yung class, automatic regular income tax siya. Kahit yung winnings man natin. Okay? So, basahin nyo yung ating criteria doon sa nasa book natin. Okay? So, yun lang class, para ma-exempt yung prices. Kung hindi siya exempted, subject yan sa, depende. Kung hindi siya subject sa final, hindi siya exempted, regular income tax siya. Ganun lang naman, kaya kasabi ko sa inyo yung general rule natin, di ba? Kapag hindi siya exempted, hindi na subject sa final, capital, dito siya, regular income tax. Yun yung concept na pinakatatandaan nyo, Hindi mo naman kailangan totally i-memorize to Okay? Tingnan mo dito sa book. Okay. Tingnan mo sa book. Di ba? Sa book nakalagay yung sa abroad, yung prices, PCSO winnings abroad, NA. Palagay mo bakit NA class, yung not applicable, yung nakalagay sa earned abroad na prices, na winnings from PCSO. Sige nga, on our book page 297. Palagay mo bakit NA yan? So, gusto kong makita, page 297. Bakit yung prices ko from abroad, from PCSO winnings is NA kapag galing siya sa abroad? Anyone? Isip kayo class, hindi puro memorization. Bakit? NA yan. Anyone? Anyone? Please raise your hand. Huwag niyo akong hintayin tumawag. Ariel, Guanlao. Palagay mo bakit not applicable yung PCSO winnings dyan? Doon sa earned from sources abroad. Anyone? Sir, ako po. Sige, bakit? Kasi yung PCSO dito po siya sa Philippines lang nagfa-function, right, sir? Lotto outlet po siya. Okay, Lotto outlet yan ng PCSO. Wala naman tayong Lotto. May auto outlet ba tayo sa Amerika? May PCSO ba sa Amerika? Meron ba? Wala. Kaya siya not applicable. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi makukuha sa tax, sa memorization ng tax. Kailangan tindihin mo, himayin mo yung concept niya. Kaya NA yan. Kasi wala naman tayong PCSO branch sa ibang bansa. Kasi meron din silang Lotto outlet doon Kaya yan ay not applicable, ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, himayin mo yung concept, hindi ka puro memorization. Okay, so ayun yun Ayun yung reason natin doon. Okay, yan winnings from PCSO not exceeding, sorry, hindi to PCSO from prices to, sorry. Prices to, not exceeding 10,000. Sa corporation kasi, di ba, regular tax yun di ba? Okay. So, yun sa prices and winnings.
Of course, sa pension, di ba, dun sa chapter 8 pinag-usapan natin, pwedeng ma-exempt yung pension mo, di ba? At least 10 years, at least 50 years old, at least may retirement benefit plan, at saka first time mo mag-avail ng exemption para ma-meet mo yung exemption doon sa pension. So kapag hindi mo na-meet yung iyong kondisyon para ma-exempt yung pension mo sa regular income tax, subject yan sa regular income tax kasi hindi siya exempted eh. Di subject siya. Okay, so ayun yung pension. Next, partners distributable income from the net income of the GPP. So, distributable, ito yung net income niya. Of course, class, yung GPP kasi is exempted yan sa regular income tax. Okay? Hindi siya subject sa regular income tax. Kung ano yung net income ng GPP, ayun yung amount na i-distribute mo sa partners. Okay? So, assuming Lebron and Durant practice their profession in a GPP and had a distributive income of 600,000. Although hindi ko na ilagay dito, yung kanilang profit and loss sharing is 60-40. Okay. So, ibig sabihin, kukunin mo yung 60% kay Lebron, 820 times 490 times 60%, 820 times 40% para nakuha natin yung 328,000. Itong 492 class na share ngayon ni Lebron at saka ni KD, subject ngayon to sa regular income tax ng individual dun sa graduated tax table natin. Okay? Doon siya masasubject ngayon. GPP yan ha? GPP. Unlike class, kapag yan ay business partnership, di ba? Kapag business partnership kasi yung class, subject yan sa regular income tax. No, ang normal income tax ng corporation kasi class, no. Ang normal income tax ng corporation is 25%. So assuming ito yung net income ng business partnership, income tax due, para makita nyo lang din yung difference na, although na-discuss ko na ito sa chapter 4 sa chapter 5. So income tax due na 25%, hindi nyo to alam. Okay. Napakadali lang i-compute class, 25%. So, ang net distributable o net income after tax, okay, 615. Okay. Di hati si Lebron dyan, tsaka si KD. Durant. 40%. Okay. So, kunin mo yung 60% ng 615, kunin mo yung 40% ng 615. Okay, so less, di ba subject yun sa 10% final tax. Okay, final tax. Tanggalin mo yung final tax, ito yung ma-receive ng kada partners. Anong ma-receive nilang net? Hindi ko pwedeng sabihin na laging advantageous yung GPP kasi depende yan sa figures eh. Di ba? Kasi sa GPP, ano na yan eh, bawas ng 25% yan plus 10% pa eh. Okay, so ito yung marireceive nila. Itong distributable income naman na to, okay, to partners, is hindi na to part ng gross income. No, not part of gross income. Sige nga, bakit hindi na siya part ng gross income class itong dinistribute natin sa partners doon sa business partnership class? Bakit hindi na siya part ng gross income? Anyone? Anyone? Bakit hindi na siya part ng gross income? Erica? Bakit hindi na siya part ng gross income? Anyone class? Anyone? Basta anyone. Kahit na sagot ka na kanina. Anyone? Hindi po, sir. Taxable na po. Saan siya na-tax? Ano klaseng, saan siya na-tax? Yung distributable Regular income? tax. Regular tax ba? Nang bago i-distribute sa kanila, saan siya na-subject sa tax? Di ba okay, di ba na-subject na siya sa final tax? O, di ba, tandaan mo yung sinabi ko ng chapter 4, di ba? Kapag yung income mo na-tax na sa isang tax scheme, hindi na siya ulit masasubject sa other scheme. Okay, yung individual, hindi siya na-subject dito sa regular tax. Ang na-subject dito sa regular tax, yung corporation mismo, hindi yung individual. Kasi yung individual na subject yun sa final tax nung dinistribute
nung dinistribute ng business partnership yung kanyang distributable income sa mga partners. Yun nga lang, na subject siya sa 10% final tax. So parang konti yung sa ano, no, sir? Sa final, sa business partnership. Depende. I cannot say na advantageous siya. Depende yan sa figures, no? Tsaka na natin pag-usapan kung saan ba siya. Depende sa figures last, no? Hindi mo pwedeng sabihin, mas advantageous yung partnership sa GPP kasi sa business. Hindi. Depende yan plus sa figures. Imagine mo, class, di ba, tandaan mo, ano ang pinakamataas na percentage ng income tax rate sa individual class? Without looking the table, ano yung naaalala mong pinakamataas na percentage? Pinakamataas dun sa table natin na percentage ng income tax sa graduated ng individual. Ano yung pinakamalaki? 35% po. 35%. Di ba? 35%. 35%. What if kung na-tax yung income ng partner doon sa 35? Okay, hindi mas mababa siya. Di ba? Sir, 25 plus 10, hindi ganun yun. Kasi itong distributable, nakanet na yun eh. So definitely mag-iiba. Depende nga yan sa figures. Okay, pero of course, talagang kung mababa lang naman yung income, mas advantageous pa rin yung GPP. Kasi imagine mo kung apat yung partnership, 1 million. Kumari, kumita ng 1 million yung partnership na GPP. Paghahatian ng apat yan, magkakano sila class dun sa 1 million, yung apat? 250. Yung 250 class, di ba wala namang income tax na babayaran yun? Di ba? Kaya nga depende yan sa figures. Okay? So, ayun yung sa general professional partnership. Okay pa? Kaya pa? Okay. Di ba? Okay. Sa business partnership naman, distributable income of business partnership are subject to final tax. Hence, hindi na sila masasubject sa regular income tax in the Philippines, pero if the entities are organized abroad, ibig sabihin yung partnership are organized abroad, the share from the profit is subject to regular income tax for taxpayer taxable globally. Di ba? Para dun sa mga taxpayer na subject lang, na taxable sila dun sa income nila within and without the Philippines. Remember, sino bang taxpayer ang subject sa income within and without the Philippines, di ba? Yung resident citizen at saka domestic corporation. Inunahan niya na kayo para hindi kayo magkamali. Okay? So, ayun yung sa business partnership. Okay. Wala ba kayong question so far? Baka may question kayo? Question so far. Diba? Napaka-ano lang. Talagang kung titingnan mo lang yung concept niya, diba? Hindi naman talaga siya totally mahirap. Diba? Pero di ko sabihin madali. Baka mamaya sabihin nyo, nagyayab ako. No, kahit naman ako pag, alam niyo pa class, minsan sinasagutan ko yung ibang author. Minsan din naman, hindi ko din naman nalalaman. Diba? Kailangan ko muna aralin din minsan. Diba? So, ayun yung sa business partnership. Okay? General criteria natin. Napag-usapan na natin to. Yung mga kasama sa gross income, yung mga hindi na subject sa final, capital, special tax regime, at saka hindi exempted by law. Okay? Lahat ng yun, yung mga hindi subject dito, subject yon sa regular income tax. Okay? Ngayon, other sources of gross income subject to regular income tax. If you will notice, yung ibang mga nandyan, hindi ko nang tinidiscuss kasi papasahin nyo yan. Very self-explanatory na lang yung mga yan. No? So, number 1, other sources natin ng gross income, income distribution from taxable estate, farming income, di ba sa taxable estate, di ba, tandaan mo, kapag yung taxable estate, di ba, kailan siya magiging taxable? Kapag judicial siya. Kapag extrajudicial siya, kapag judicial, exempted. Kapag extrajudicial, taxable. Balikan mo yung chapter 3 mo para maalala mo yan. Di ba? Farming income, chapter 4 din yan. Recovery of past deduction, discuss natin yan. Reimbursement of expense, cancellation of indebtedness. Panabra, for consideration, but installation to. Okay. For consideration, and then not included by law, na-discuss na kanina to, not exempted by law, treaty, or taxation. Dito tayo mag-focus nilaktawan ko yung farming at saka income distribution. Kayo na magbabasa niyan. Recovery of past deduction. Okay.
when the past year deduction from gross income are subsequently recovered by the taxpayer, they should analyze whether or not they resulted in tax benefit of the taxpayer. Ibig sabihin, pag na-recover mo yung last year deduction o last year expense, na-recover mo. Okay, kumari 2019, nagkaroon ka ng bad debt expense. Diba? Yung impact niyan. Tingnan mo kung nagkaroon ka ng tax benefit o hindi. So, paano mo malalaman kung may tax benefit siya o hindi? If it causes na bumaba yung income tax na babayaran mo, meron siyang tax benefit. Kapag wala siya, hindi niya ibinaba yung babayaran mong income tax. Kahit ma-recover mo siya, hindi siya part ngayon ng iyong gross income. Kasi magiging part ng gross income mo, yung mga past year deduction mo, di ba? Ang coverage natin, accounting period natin is 1 year eh. Di ba? Pag may na-recover ka, dun sa deduction mo last year, hindi siya automatic i-add sa gross income. I-analyze mo kung nagkaroon ka ng benefit o hindi for tax. Number 1, example. Recovery of previously claimed as bad debt expense. At alam nyo ang definition ng bad debt expense. Okay? Refund of local tax expense, refund of foreign tax previously claimed as deduction. Although madidiscuss to sa chapter 13 ng libro nyo. Okay? So ngayon, pag-usapan natin yung recovery of previously claimed as a bad debt expense. Ito example natin. Ang taxpayer incurred 60,000 bad debt expense in 2019, out of which 35,000 was recovered in 2021. So nagkaroon ka ng deduction na bad debt expense in 2019. Okay? Pero, sabi dito, na-recover mo yung 35,000 in 2021. So, ang tanong, di ba, ang tanong kasi dyan, noong 2021 ba, na na-recover mo yung 35,000 na bad debt expense, kasama ba siya sa gross income o hindi? Yun lang kasi ang tanong dyan. Okay, so ngayon, eto siya. Buksan natin. Okay. Para mas madali mo siyang maintindihan. Okay. Income tax due. Assuming this is a corporation class, no? Assuming this is a corporation. So, income tax due. 10%. Class, once again, assuming this is a corporation. Oh. Net income tax. Okay. Ang question ko dito, class, ano ba ang magiging epekto kapag nagkaroon ka ng deduction? Okay. Ano pang magiging epekto, class, sa net income pag nagkaroon ka ng deduction o expenses, class? Ano magiging epekto, class? Basta balikan tayo dito sa example, expenses. Expenses, OPEX, or deduction. Di ba? O ngayon, tanong ko, ano bang magiging epekto, class, sa net income mo pag nagkaroon ka ng deduction o expenses, class? O kumari, magkakaroon ako dito, kumari, magkakaroon ako ng 300,000 na bad debt expense. Kumari, bad debt expense ng 300,000. Ano nangyari sa net income ko, class? Bababa. Okay, kung bumaba ang net income ko, anong mangyayari sa corporate income tax due ko? Bababa din. Bababa. Nagkaroon ba ako ng benefit ngayon? Nagkaroon ka. O sige, ganito natin pakita para hindi mawala yung dalawang senaryo natin. Okay. So, yung una, ito yung senaryo na wala kang bad debt. Okay. Ayan yung walang bad debt. Okay. Senaryo number 1, yung walang bad debt. Dun sa walang bad debt, class, magkano ang net income mo? 900,000. Magkano yung corporate income tax due mo? 25%, assuming 25%. 225,000. Anong nangyari, di ba? Wala kang dineduct na deduction. What if sa 2021, magdededuct ka ngayon ng bad debt expense? Okay? Di ba tinanong ko kayo kanina, ano magiging epekto sa expenses mo? Tataas yung expenses mo, tataas yung deduction mo. Assuming meron kang 300,000 na bad debt expense. So anong mangyayari ngayon doon sa yung net income? Sabi ko sa inyo kanina, bababa. Ayan bababa. Kung bumaba ang net income mo, bababa din yung income tax due mo. So ngayon, nagkaroon ka ng benefit
Kasi bumaba yung income tax due mo eh. Nagkaroon ka ng tax benefit dahil dun sa pagkakaroon mo, dahil dun sa pagdideduct mo nung bad debt expense. Eh sabi ng problem, na-recover mo eh. Di ba na-recover mo? Kung na-recover mo ng 2021 yan, if recovered, okay. If recovered, doon tayo sa first scenario. Walang bad debt na ni-record noong 2021. Although, ganito class, no? May bad debt expense ka noong 2019. Although, hindi mo siya dineduct. Pwede naman kasi yun eh. Pwedeng hindi mo siya dineduct doon sa pag-compute nung net income mo. Okay, kasi itong scenario number 1 natin, no? Itong scenario number 1 natin, hindi mo dineduct yung bad debt expense. Pero meron ka talagang bad debt expense. Pwede kasi yun eh. Kaya nga magkakaroon tayo ng difference doon sa net income mo at saka sa taxable income mo. Possible yun. Okay. So, madidiscuss lahat yan doon sa deduction chapter 13. 13, 14, 15. Madidiscuss lahat doon yung class. So, ngayon, sa scenario number 1, no, if na-recover mo siya on 2021, okay, if na-recover mo yung bad debt expense ng 2021, scenario number 1, parte ba siya ngayon ng gross income? Parte ba siya ngayon class ng gross income? Class, parte ba siya ng gross income? Doon sa scenario number 1? Ano criteria natin? Di ba sabi, depende kung nagkaroon ka ng tax benefit. Nagkaroon ka ba ng tax benefit class ng scenario number 1? Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi. So kahit na-recover mo yan, kung kailan mo siya na-recover, hindi siya part of gross income because wala kang naging benefit. Walang benefit, walang tax benefit sa scenario number 1. Sa scenario number 2, may tax benefit ka. Part siya ngayon ng gross income. Kasi yung iba minimemorize eh. Hindi mo to kailangang i-memorize, namnamin mo yung concept. Kaya siya part ng gross income kasi noong 2019 nagkaroon ka ng bad debt expense, niless mo siya dun sa gross income mo na nagpababa ng net income mo na subject ngayon sa regular income tax. Okay? Kasi nagkaroon ka ng tax benefit. Clear? Clear ba class yung ating may benefit natin? Clear? Class question, clear ba yung ating recovery? Pag yung na-recover mo, simple yan. Kahit ano man ang na-recover mo guys. No? Kahit ano mang item ang na-recover mo, nung time na nagkaroon ka ng expense, pero ang titingnan mo, if nagkaroon ka ba ng tax benefit o hindi. Kapag hindi ka nagkaroon ng tax benefit, wag mo siyang i-deduct, wag mo siyang isama sa gross income. Pero nung time na in-expense mo siya, nagkaroon ka ng tax benefit at na-recover mo siya, part siya ngayon ng iyong gross income. Sa example number 1 natin kanina, di ba? Yung bad debt expense mo, tinanggal mo ng 2019 eh. And na-recover mo 35,000. Di ba? Na-recover mo ng 2021. So, since nagkaroon ka ng benefit ng 2019, kasi nabawasan yung income mo eh. Na subject sa tax eh. So, part siya ngayon. So, taxable siya ngayon. Ang net income mo ngayon is 155,000 pesos. Ganun lang class, no? Kahit na anong item ang na-recover mo, ang titingnan mo, nung time ba na nag-expense siya, nagkaroon ka ng tax benefit kasi pwede mo siyang hindi dineduct eh. Dun sa gross income mo. Kahit na-recorded siya sa libro mo as bad debt expense. Okay. Are we clear class dito sa recovery? Are we clear class dito sa recovery? Class clear ba dun sa recovery? Sure, ano? Kapag po ba hindi po nag-expense ng budgets po, tapos meron pong na-recover, meron po bang tax benefit nun, sir? Hindi lang siya in-expense. Pero, okay. Kapag hindi siya kumbaga sa libro mo, wala kang na-record na bad debt expense, yun ba yung tinatanong mo? Opo, sir. Okay. Kung wala kang na-record na bad debt expense, na-recover mo siya, wala. Wala kang entry dun.
Kasi wala ka namang nirecord from the first place eh. Di ba? Eh kung hindi mo naman siya tinanggal sa bad allowance sa AR mo, di ba kapag wala kang wala ka namang tinanggal sa, wala kang nirecord na bad debt expense. Tama, ang ganda ng imagination natin. Yan. Oh, wala kang nirecord na bad debt expense. Di ba? Na-recover mo. Ibig sabihin, hindi mo siya tinanggal sa AR mo. Wala kang ina-acknowledge na bad debt expense eh. Nakonekta mo lang siya, ang entry mo doon, debit, cash, credit, AR. Wala ka namang entry, di bang ginawa? So wala. Walang impact yun. Wala siyang impact kasi wala kang ginawa sa libro mo eh. Di ba? May AR ka, di ba? May AR ka. 200,000. Hindi ka, sabihin mo ng, meron kang uncollectible, pero hindi mo naman ginawa ng entry. Na-recover mo, wala kang gagawin kasi wala kang ginawang bad debt expense eh. Ba't ka magre-record ng recovery? Nagets mo yung point ko? Kasi nga wala ka namang ni-record na bad debt expense, so wala kang magiging amount na subject ngayon sa gross income. Kasi nga hindi ka naman nag-record ng expense from the first place. So wala kang recovery. Although hindi mo siya sasabing recovery, di ba yung nare-recover natin, yung mga tinatanggal mo sa AR, yung mga ina-allowance for allowance for bad debt mo. So wala. Wala kang ginawang entry. Tama ba yung tanong ko? Tama ba yung interpretation ko sa tanong mo? Baka nagkamali pala ako. Wala. Kung gano'n ang tanong mo, wala kang ni-record na bad debt expense, wala. Na-recover mo, nakolekta mo lang yun eh. Hindi mo na-recover yun, nakolekta mo lang. Kasi hindi mo siya tinanggal, hindi mo siya nilagay dun sa allowance for bad debt. Good question, pero wala. Okay. Any more question? Diba napaka-masalimot ng tax, diba? Isang oras na pala tayo, ay 40 minutes na pala tayo. Any more question? Bago ako mag-proceed, class, dun sa pangalawang example natin, yung NOLCO. Ito, hindi kayo familiar sa NOLCO. Okay. Although madi-discuss to sa chapter 13, itong NOLCO na to. Wala na question so far. Mangutang kayo guys, please. Magtanong kayo. Question. Oy, Libatike, tanong. Libatike, question. Wala na po. Tahimik ni Libatike, oh. Okay. So ngayon, doon tayo sa may NOLCO. Ano ba tong NOLCO? Ang NOLCO, ibig sabihin niyan, net operating loss carry over. Ay, sir, ano naman yan? NOLCO, net operating loss carry over. Ano ba tong NOLCO na to? Ito yung net loss mo sa business mo. Yung net loss mo sa business mo kasi, pwede mo siyang ipambawas doon sa net income mo. Pwede mo siyang ipambawas hanggang 3 years. Okay. Kumare. Okay. Ito sa example natin, 2019. 90,000. Okay, di ba? Nagkaroon ka ng bad debt expense. So, meron ka net loss na 20,000 for 2019. Okay. So, ngayon, NOLCO na to, class, no? Pwede mo siyang i-deduct for the next 3 years. Kapag hindi mo nagamit yung NOLCO na yan for the next 3 years, hindi mo na siya makagamit. Forfeited na siya. Ano yung impact ng NOLCO? Ang impact ng NOLCO, class, babawasan niya yung net income mo. Kumbaga carry over nga eh. Di ba? NOLCO. So, ibig sabihin, okay, on 2019, meron akong NOLCO na 20,000. Okay? Ulitin ko lang ha. Meron akong net loss na NOLCO na 20,000. Okay, di ba sa 2020, meron akong net income. So yung NOLCO, class, no, pwede mo lang yun siyang i-deduct kapag nag-net income yung business for the next 3 years. Kapag kumare dito sa 2020, lugi rin siya. Hindi mo na magagamit tong NOLCO mo na to kasi lugi ki. Di ba magkakaroon ka na naman ng another NOLCO. Magkano na yung NOLCO mo dito? Meron ka ng NOLCO dito na 20,000. Meron ka pang NOLCO dito na, magkano ang NOLCO mo dito? 10,000. Okay. So, ibig sabihin, class, no, itong NOLCO na to, itong NOLCO ng 2019, question. Sabi ko, 3 years lang pwedeng gamitin yung NOLCO. Itong NOLCO na 2019, okay, pwede mo lang siya magamit on 2020, 2021, 2022. Kapag hindi ko siya nagamit hanggang 2022, forfeited na siya. Yung 2020 na NOLCO ko, na 10,000, okay? Okay, pwede ko siya magamit ng 2021, 2022, 2023.
First come, first serve to. FIFO to ha. First come, first serve. Okay? Pero hindi naman hindi naman net loss yung ano natin eh. Yung 2020 natin. Okay? So since kumita siya ng 2020, inilas mo ngayon tong NOLCO. Okay? So magkano ngayon yung taxable income natin? O net income natin? For 2020, magiging na lang siyang 80,000. Ito yung amount ngayon na masasubject class sa net income. Subject sa regular income tax. Ha? 80,000. Ayun yung impact ng NOLCO. Ha? Pwede mo siyang i-deduct for the next 3 years. Kapag hindi mo siya nagamit within 3 years, forfeited na siya. Hindi mo na siya magagamit kahit kailan. Di ba? Sabi dito, 20,000 daw, naka-receive siya ng recovery o na-recover daw niya yung 60,000, edi i-add mo lang yan. Magiging niyang 180 yung taxable income natin on 2021. And that's the story of NOL. No? Ayun yung NOL ko. 3 years mo siyang pwedeng gamitin. Of course, less. Edi, basahin mo yung mga example ngayon na problem dyan. Any question, class? Baka may question pa kayo? Question. Question, class? Wala kayong question? Okay. Wala kayong question. Let's proceed. Doon naman tayo, class, sa refund of non-deductible expenses. Pag na-recover mo is non-deductible expenses, sabi dito, hindi sila part. Okay. Dito. Okay, class, pag ang non-refundable deductible expenses. Mali itong ano ko. Not part of gross income. Okay. Okay. Hindi sila kasama sa gross income. Okay. Kapag non-deductible expenses, class, hindi sila part ng gross income. Okay. Bakit hindi sila part ng gross income? Tingnan mo yung concept lang, no? Without any further discussion. Di ba? May mga deduction ka na hindi naman deductible sa gross income. So may benefit ka ba na marireceive, class, kung hindi siya dineduct sa gross income? May benefit ka ba, class? May tax benefit ka ba kung hindi mo siya dineduct sa gross income? May benefit ka ba, class, o wala? Wala po. Wala. So kahit na ma-recover mo man yan, araw-araw kang makarecover ng mga non-deductible expenses, since non-deductible nga sila, hindi sila part sa gross income. Ha? Wag na kayo mag-isip. Non-deductible nga sila. Hindi kahit na ma-recover mo yan, hindi sila hindi kasama yan sa gross income. Huwag po nang perapan yung sarili mo. Okay? Nakalagay dyan, Philippine Income Tax. Bakit? Yung Philippine Income Tax ba? Di ba? Yung Philippine Income Tax ba? Reflected doon sa ano natin, doon sa pag-compute ng taxable income. Tingnan mo tong Excel natin. Oh, yung bang 25,000, yung 225,000 ba na corporate income tax due, dinededuct pa yan sa pag-compute ng net income? Hindi. Kaya non-deductible sila. Kasi hindi sila deductible doon sa pag-compute natin ng net income. Kasi after sila ng net income. Okay? Next, refund of non-deductible expenses. Okay, of reimbursement to. Sorry, kaya nga alam ko eh. Diba? Ako nag-type niyan kanini. Diba? Reimbursement. Wala, mabot tayo ng ano? Of expenses. Okay. So, part of the gross income, sabi dito, when a client reimbursed out of the pocket expenses of the professional practitioner. Kumari ako, no? Accounting firm. Kasi ganito yan, no? Okay, ganito yan, no? Kumari, meron akong client, i-register ko siya sa BIR. Okay, syempre sisingilin ko yan. Yung mga fee, registration fee. Okay. Sabihin natin 5,000. Okay. Yung professional fee. Okay. Of course, 2,000. Part to ng gross income ko. Taxable to eh. Okay. Okay. Ngayon,
Tapos yung other expenses, out of the pocket expenses. Okay. Ganito Mare, yung mga printing, Xerox, 1,000. Ganito lang yan. Kapag itong 1,000 na to, okay, nilagay ko sa expense ko. Kasi expense niya yun Kumbaga nilakad ko lang Kung itong 1,000 na to, in-expense ko, at nakolekta ko sa customer, okay, income ko siya. Kasi in-expense ko Pero kung hindi ko siya ni-record na expense, kinuha ko sa kanya kasi panggastos sa lalakarin ko, hindi ko siya income. Ang sinasabi lang natin dito, na-reimburse When you say na-reimburse kasi, initially, inabonohan mo. Diba? Kung nagkulang yung pera, inabonohan mo, na-reimburse mo. Kung hindi mo siya in-expense, nakolekta mo siya, hindi siya income. Pero kung expense siya, tapos nakolekta mo siya, income yun. Okay, so yun lang yung mga, kaya nga tinatawag siyang reimbursement. Di ba sa reimbursement, binabalik sa'yo yung pera? No? Iba yung advance sa reimbursement. So sa reimbursement, nag-abono ka na, ibabalik sa iyo yung pera. Okay? Pero basically, expense to nung yung nagpalakad sa iyo Kasi yung professional fee mo lang dito, tulad dito, no? Di ba 8,000 yung sisingilin ko sa kanya. Pwede kasing ang aking income dito, 2,000 lang Yung 5,000 tsaka 1,000, panggastos lang to sa pinapalakad niya Pero kung initially, nirecord ko, inabonohan ko, nirecord ko sa expense, and then kinolekta ko sa kanya, out of the pocket, part ngayon to ng gross income. Okay? Ang assumption kasi natin dito, nirecord ko muna, i-reimburse ko muna. Inabonohan ko muna. Okay? Siyempre, hindi siya income. Diba? Kung ilagay ko man sa income yan, magiging expense ko pa rin yan. Yung net effect, wala pa din. Diba? Wala pa din Okay, yun nga lang, wala siyang net effect, pero yun nga lang, part siya ng gross income. Kasi nagkaroon ka ng expense, diba? Di reduction yan. Sinama mo sa gross income, tabla lang. Walang net effect sa'yo. Wala ka net income. Ang taxable, ang magiging part ko lang talaga dito yung income ko, 2,000 pesos. Okay? So, ayun yung sa reimbursement of expenses. Okay? Special consideration tayo sa gross income, accounting method, discuss to sa chapter 4. Effect situs rules, chapter 4 din to. Di ba naalala mo? Kapag yung interest income mo, yung pinautang mo na sa Pilipinas, yung interest income mo within the Philippines. Pero yung interest income ko, kung galing yun sa pinautang ko na nasa China, interest income ko yun outside the Philippines. Depende pa ngayon kung ako yung resident or non-resident. Diba? Huwag yung kakalimutan yun. Patong-patong na yan, klase. Hindi pwedeng hindi mo alam yung chapter 1, chapter 2. Okay. Ito pa. Effect of value-added tax. Ito yung makikita mo, ma-appreciate mo anong epekto ng value-added tax sa benta mo. Creditable withholding tax. Although napag-usapan na natin yan, pero i-discuss ko ulit yan. Power of the commissioner to distribute the income and expenses. So let's start with the effect of value-added tax. Okay. Value-added tax. Pakibasa nga. Okay. Although business tax to Okay, pakibasa nga. Pakibasa. Patricia, page 307, yung letter A tsaka letter B. Pakibasa. Letter A and letter B. VAT taxpayers, if their sales or receipts exceed 3 million in the last consecutive 12-month period. Letter B, non-VAT taxpayers, if their sales or gross receipts is below the VAT threshold or is specifically designated by the law to pay percentage taxes. Okay, thank you. Sa Pilipinas, class, no? Sa Pilipinas, when you put up a business, dalawang senaryo. Ikaw ba ay VAT taxpayer at non-VAT taxpayer? Kapag ikaw ay VAT taxpayer, mag-a-add ka ng 12% mo doon sa sales mo. Okay. Kapag non-VAT ka, subject ka sa percentage tax. Okay. Marami ang rate ng percentage tax. Okay. Sabi pa dito, sino ba yung mga VAT taxpayer natin? Dalawa. Okay. Pwede ka kasi mag-register sa BIR. VAT registered ka kagad. Paano ko malalaman, sir, kung VAT registered ako? Okay, ito po siya. Okay. VAT invoice sample.
Okay, pakita natin na para makita mo. Ayan. Ayan, no? Nakalagay naman sa taas eh. Ayan, no? ABC Corporation, Bagong Bayan, VAT, Reg. Ibig sabihin, subject siya sa VAT. Tingnan mo class yung sa left side. Ano nasa left side? VAT 1,2. Di ba 10,000 times 12%, 1,2? That's 11,200. Ibig sabihin class, no? Kapag ikaw ay VAT taxpayer, ganito VAT. Okay. Ang sales mo, example, 100 o 1,000. Diba? Anong sabi natin dyan? Kapag VAT ka, mag-add ka ng 12% na output VAT ang tawag dyan. Okay, mag-add ka ng 12%. So, magkano ang 12% ng 1,000? 120. Ang invoice price mo, kung kukolektahin mo sa customer mo, is 1,120. So, what did you notice, class? Tumaas yung presyo ng commodity. Kaya nga siya tinawag na value-added tax. O, tinan mo, ganito isipin mo, na. On the part of the seller, magkano ang sales niya dito? Okay, ang sales niya lang dito, 1,000. Itong 120 na kinolekta niya sa customer, ibabayad niya to kay BIR. Hindi po niya yan benta. So, ibig sabihin, kapag VAT registered ang business, no, kapag nakakolekta siya ng 1,120, hindi lahat benta niya. Kasi ang benta niya lang dyan, class, is net of VAT. Which is magkano? 1,000 pesos. Okay, ayun, class, yung sa sales lang niya. Kapag ni-record ni seller yan, ganito entry niya. Cash, okay, 1,120. Credit sales, 1,000. Credit output VAT, output VAT muna, payable to class, liability. No. Tsaka na natin pag-uusapan yung class no, sa business tax. Okay. Ganyan ang magiging entry niya. So, ibig sabihin class, no, hindi niya lahat benta yung 1,120. Kasi ang benta niya lang dyan is 1,000, yung net of VAT. Okay. So, ngayon, paano ko kukomputin yung VAT, sir? Paano mo kukomputin yung VAT? For example, no, bigay yung invoice price. 1,120. Magkano ngayon ang ating VAT? Yan tinatanong natin eh. Magkano ang VAT? Sir, sabi mo 12%. Sige nga, pakimultiply mo nga. Assuming nga hindi mo alam tong 1,000 tsaka 120 Assuming hindi mo alam to O sige nga, i-multiply mo nga class yung 1,120 sa 12%. Magkano makukuha nyo class? Magkano class? Magkano nakuha nyo? Okay, compute. 103.34. Okay. Ang question ko, balanse ba siya dito? Tali ba siya? Tali ba siya class o hindi? Tali ba siya class o hindi? Class, tali ba siya o hindi? Ayun. Hindi. Hindi. So, ibig sabihin, class, kung ang binigay ng problem yung invoice price, kung ang binigay ng problem ay invoice price, hindi mo siya dapat i-multiply directly ng 12%. Bakit hindi mo siya pwedeng i-multiply directly ng 12%? Kasi nga, class, dun sa invoice price na yan, included na yung VAT. Naintindihan mo ba? Kasi included na yung VAT. Tingnan mo, hindi nagtali kung minultiply mo lang yung 1,120 doon sa 12%. So, paano ko i-compute ngayon, sir, yung VAT kung ang binigay ng problem is invoice price? Okay, di ba? Di ba ito yung sales natin, di ba? Ito yung dating 100%. Ito yun. Nag-add ka ng 12%. So, yung invoice price natin ngayon, class, ilan ang total percent niya? 100 plus. Okay, 112%. So, ngayon, paano mo i-compute, sir, ngayon yung VAT? Dalawang senaryo. Pwede mo munang kunin, class, yung sales. Paano ko ba i-compute yung sales muna? Pwede mong gawin, 1,120, i-divide mo siya ng 1.12, or 1,120, i-divide mo siya ng 112%. Sige nga, class, pakitry nyo nga. Magkano mako-compute nyo? Magkano lalabas? Pakitry nyo nga. 1,000, di ba? Edi nakuha mo na ngayon yung sales. Edi pwede mo na i-compute ngayon kung magkano yung VAT.
I-multiply mo ng 12%. Oh, nakuha mo ba class yung 120? Tali na ba siya ngayon? Tali na siya. Yes. So, ibig sabihin class, no, kapag ang binigay ng problem is invoice price, hindi mo siya pwedeng i-multiply kagad ng 12% kasi nga, yung invoice price is inclusive siya ng VAT. Okay. For example naman, yan, ayaw mo munang kunin yung sales, pwede namang makompute yung VAT by direct solving. Okay, 1,120. O, prorata mo siya. O, times 12 over 112. O, diba? Ito yung prorata eh. Diba? Kinukuha mo yung 12% eh. Out of the 112%. Eh. Sige nga, pakicompute nga. 1,120 times 12 over 112. Magkano makukuha nyo? 120. O, di meron dalawang method, meron kang dalawang way ngayon para makompute mo kung magkano yung value added tax. Hindi siya tipong multiply ng 12%. Unless yung given net of VAT. Yun, pwede mo siyang i-multiply right away ng 12%. Question. Meron ba kayong question dito sa VAT? Meron ba kayong question dito sa VAT? Question class. Wala. Di ba? Ganon i-compute ang value added tax. No? Hindi lahat ng iyong sales ay benta mo. Yung makukolekta mo ay benta mo. Merong portion doon na mapupunta kay BIR. Okay. So, paano naman, sir, kung ikaw ay non-VAT? Walang idadagdag dito. Kung non-VAT ka at ang selling price mo ay 1,000, ganito magiging entry mo. Nakolekta mo 1,000, sales mo 1,000. Di ba? Wala tayong pag-uusapan. O assuming 1,120 mo siyang binenta, edi 1,120, 1,120. Okay, ganun kapag non-VAT. Tsaka na natin pag-usapan yung VAT o yung non-VAT no, sa next sem na. Kung ako man yung magiging professor nyo. So, ayun yung non-VAT. Okay, natapos na natin yung number 2. Wala na tayong question doon dun sa ano natin. Dun sa VAT o non-VAT natin. Okay. Ngayon, dumako tayo sa creditable withholding tax. Okay. Creditable withholding tax. Na-discuss ko na rin sa inyo to class, di ba, sa chapter 2. Although, let's have an example ngayon. Okay. Okay. So, let's start yung creditable withholding tax. Pakibasa ang problem natin. O, Bondok, pakibasa yung problem natin. Pakibasa na lang yung creditable withholding tax, page 308, yung first paragraph, yung definition ng creditable. Creditable withholding taxes or CWT deducted by income payers against income of taxpayer are not exclusion in gross income. They should back to the reportable amount of gross income. CWTs are tax credit to the deductible against the annual income tax due of the taxpayer. Okay, thank you. Okay, di ba sabi ko nga sa inyo, pag creditable siya, di ba, pwede mo siyang i-deduct doon sa income tax due mo. Parang sa employee, di ba? So sa employee, di ba, every month i-deduct mo siya, creditable yun eh. Pag kinumpit mo yung annual tax due mo, i-deduct mo yung tax na kinalta sa'yo. Kaya siya tinawag na creditable. Okay, so ngayon, may mga items kasi tayo na hindi lang employee. Okay, ito lang professional. Sana nga ma-discuss ng mga to. Sobrang dami kasi ng mga to eh. Net of 10% or 40,000. Ito, sinabi pa niya yung CWT oh. Okay, 360,000. Pag pinagsama mo na itong VAT dito, baka malito ka. Okay. Income net of percent final tax. Wala, dalawang oras na tayo. 40,000. Okay, pakita ko lang sa inyo Next is dividends para mga domestic corporation. Okay. Oh,
Ito, combination ito lahat ng concept. Okay, 10,000. Business expenses. 500,000. Napaka-challenging na ng question, class. Ang tanong mo, magkano yung kanyang reportable gross income? Reportable gross income. At saka, income tax due. Ito yung hinahanap, ha? Income tax due. Kas na lang to, class. Medyo mahaba-haba ito eh. Okay, ito yung mga hinahanap natin. Magkano yung kanyang reportable income? Okay, gross income, income tax due, and income tax due since meron tayong mga creditable withholding tax. Okay. So class, dito tayo sa unang statement. Okay, ito yung rent income. Sabi dito, naka-receive ka daw ng amount na 475,000. Rent income, net of 5% final tax. So kung itong 475 class is nakadeduct yung 5%, bali ilang porsyento ng income mo yung na-receive mo? Binawasan daw ng 5% class eh. Ilan yung porsyento ng na-receive mo out of the 100% kung binawasan siya ng 5%? Magkano talaga yung rent income natin class? Okay. Class, ilang porsyento itong 475? Di ba binawasan siya ng 5% na CWT? So ilang porsyento ito class itong sa 475? 95. Kasi nga binawasan siya ng 5%. Subject to sa regular income tax. O, yun muna yung i-classify natin, di ba? Kung subject po siya sa RIT o final tax, di ba? Sino ba yung taxpayer? Guimaras Incorporation. O, non-VAT siya. O, non-VAT pa siya. Okay, non-VAT siya. Domestic corporation. O, alamin muna natin. O, RIT. Kung subject po siya sa RIT, regular income tax o final tax o RIT to. Professional fee, RIT yan. Interest income, subject sa final tax o anong ibig sabihin niya, class? Kasama bayan nga yung class dun sa kanyang RIT. Subject pa itong interest class sa RIT? Subject pa siya class sa RIT? Yes or no? No po, sir. Hindi, di ba? Kasi subject siya sa final tax. Oh. Yung dividends from a domestic corporation, di ba kung maaalala mo, exempted to. Oh, business expense. So, ang pag-uusapan natin dito, class, dalawa lang. Yung professional fee at saka rental income. Okay, ngayon, 95% class, itong na-receive mong 475,000. Kasi gusto mong makuha dito yung gross rent income mo. Okay, paano gagawin mo, class, para makuha mo yung gross rent income mo? I-divide mo siya ng 95%. So, 475 divide 95%, ang makukuha mo is 500,000. Actually, bonus na nga class eh. Kasi binigay niya yung amount of withholding eh. Ayun, 25,000. Kasi kapag pinag-add mo yung 5% na 25,000 plus 475, makukuha mo talaga yung gross rental income mo na 500,000. Ito yung implication ngayong class ng withholding. Ganito kasi class na sa Pilipinas. Kapag may negosyo ka, kasi marami tayong klase ng withholding taxes class. Sobrang dami. Pati mga professionals kasi kinakatasan ng taxes yung mga yan. So ngayon, si lessee, magdideduct kasi siya ng certain amount o certain percent ng rental ng lessor dun sa babayaran. Okay, ganito para mas lalo mong maintindihan, no? Si lessee. I-record ko muna si lessee bago si lessor. Okay? Di ba si lessee, non-VAT tong non-VAT si Guimaras. Wala namang sinabi kung VAT o non-VAT yung si lessor, no? Assuming non-VAT siya. Assuming lang ha. Kapag si Guimaras nag-record siya ng transaction niya na rent expense, okay, magkano yung rent expense niya? 500,000. Di ba? Di ba magkano yung binayaran niya cash sa lessor? Binabasan niya ng 5%, di ba? Wait lang. Si Guimaras pala yung may rent income. Okay. So, ganito. Si lessee. Lessee pala tayo. Si lessee kasi ganito magiging record niya. Rent expense. Naunawag tayo ng 1.5 dito. Mahaba-haba talaga itong chapter 9 na to. So, rent expense 500,000. Ano magiging entry niya? Magkano ba yung binigay na cash ni lessee kay lessor? 475 if you can still recall.
Okay, ito yung cash na mapupunta kay lessor. Ano pa yung entry niya? Withholding tax payable. Depende sa account title na gagamitin ng company, payable. Bakit siya payable? Kasi i-remit niya to kay BIR. Magkano to? 25,000. So ngayon, si lessee kasi, magbibigay siya ng certificate na tinatawag na 2307. Certificate of Creditable Withholding Tax. Ito yun, no? Lagyan natin ng example. Ito, actual figures to. Ayan, no? Ito yung 2307. Ito kasing client ko na to, doktor. So, part-time siya sa mga clinic. Of course, magdideduct kasi sila ng certain percent sa mga doktor as a creditable withholding tax. Ayun, nakalagay sa taas. Certificate of Creditable Withholding Tax. Ito, i-remit to nung nag-deduct kay BIR. Parang si employer-employee, di ba si employer, i-deduct na sa employee, i-remit niya kay BIR. Ito yon. Bibigyan tayo ng certificate ng employer natin na dinedakan tayo ng tax. Ganito yon. So ngayon, ano ang magiging entry naman ni lessor? Okay, di ba? Ang na-receive ni lessor is cash, 475,000. Okay, ito mapupunta kay BIR. Ngayon, meron siyang rent income. Of course, ang rent income niya, class, 500,000 pa rin. Kasi yun yung pinaka-gross niya. Kung baga, class, itong creditable withholding tax na to, class, para lang itong advance payment ng income tax. Para hindi mabigla yung taxpayer at the end of the year. So, meron siyang nawawalang magkano, class? Ano nawawala sa entry niya, class, magkano? Para magbalanse siya. Nawawala yung 25,000. So, i-record niya ngayon to as a prepaid tax. Depende sa entry, prepaid tax asset. Depende sa company kung anong gagamitin niya account title. So, itong 25,000 na to, class, pambawas ngayon to ni lessor doon sa babayaran niyang income tax due. Okay? Pambawas sa income tax due for the year. Ayun ang magiging purpose ngayong class nung dineduct sa kanyang 5%. Okay? Question class dito dun sa entry natin. Kaya ako nilagyan ng entry class para mas nalalo mo siyang maintindihan. Kasi kung hindi ko siya bibigyan ng entry, medyo mahihirapan kang i-interpret ano ba yung entry, ano ba yung epekto ng 5% na yan. No? Para siyang advance payment yung dineduct sa'yo. Okay? So ngayon, yung professional fees naman, sabi dito, net of 10%. So kung 10% yung dineduct sa'yo, yung 360, ilang percent to class nung talagang professional fee mo? Ni Gimaras. Ilang percent talaga to class? Ilang percent nung total gross rental na gross professional fee? Itong 360,000 class. 90%. 90%. So para makuha mo yung gross, i-divide mo siya ng 90%, that's 400,000. Buti nga dito sa problem, binigay niya yung CWT amount, i-add mo na lang. Pero ako, mas gusto ko, siguraduhin ko kung tama. Okay. So ang tanong kasi natin sa problem, magkano yung reportable gross income? Since itong dalawa na to, class, no? Since itong dalawang item na to na naka-blue is hindi sila subject sa income tax, i-disregard mo na sila. Okay, so ano ngayon yung masasubject mo sa regular income tax? Rent income at saka professional fee. Okay, magkano yung rent income mo? 500,000 plus, no? Hindi yung 475,000 plus 400,000, ito yung ating total gross income. Kasi nilagay na cost of sales o cost of service, business expenses kagad, yun ay nasa OPEX yun. So, ang ating reportable gross income is 900,000 pesos. Okay? 900,000 pesos. Yun. Tinakompute na natin yung una. Okay. Next question. Magkano yung ating income tax due? Ilas mo dito yung business expenses. Ano lang, class? Pakadali lang. Alam mo lang kasi mahirap. Mahirap pala talaga. Okay. 500,000. O magkano net income ng corporation? Hindi pa napalitan yung rate dito. Tingnan mo. Hindi pa napalitan yung rate dito ni Sir Banggawan. Di ba? O 30 pa rin ang ginamit niya. Okay. 400,000. O. Times ko dun sa income tax rate. O. Corporation yan, 30% pa kasi hindi pa niya na-update to. Hindi lang niya na-update to, class, no? Income tax due per 25% na yan, class. Starting last year. Okay. So, magkano yung income tax due niya? 120,000. Oh. Wait lang.
120. Oh, ito yung sagot natin yung income tax due for the entire year. 120,000. Eh, magkano yung kanyang income tax still due? Di ba naalala mo yung kanyang mga creditable withholding tax? O, ayun yung purpose ngayon ng CWT class. Creditable withholding tax. Dun sa rent income, magkano yung kanyang creditable withholding tax? Ayun, no? 25,000. 25,000. Ito yung class, no? Baka hanapin nyo kasi. Ilagay natin dito, para naman makita mo, wala kang kawala. Ayan, no? 25,000 plus yung creditable withholding tax doon sa professional fee. Okay, litan ko lang ng konti. Naman ng problem. Bibigyan kanya ng problem na may VAT. Okay. O magkano yung total CWT? 65,000 yung inalas mo. Okay. Magkano ngayon yung income tax still due mo? Yung class napaka pag ganitong problem na kasi medyo matagal talagang i-discuss. So magkano yung income tax still due mo? 55,000. Ibig sabihin, at the end of the year, yung babayaran mo na lang after deducting yung ating creditable withholding tax is 55,000 pesos. So ayun yung impact class ng CWT sa pag-compute natin ng regular income tax. Hi. Any question, class? Question? Question? Okay, question. Magtanong kayo, guys. Question? Question? Ay, wala pala yung picture ko. Wala pala yung picture ko kanina pa. Question, guys. Question. Wala nang question? Wala. Jana, di ba tike? Question. Erica? Wala po, sir. Wala. Yung sa example naman na creditable na may VAT. Sige, i-assignment ko sa inyo yan. Although na-discuss ko naman yung concept ng VAT at non-VAT at saka yung creditable withholding tax. No, take note class, no, yung creditable withholding tax para tong advance payment lang to ng income tax. Kumbaga, kinaltas sa'yo eh. Di ba instead na ibigay ng buo yung income mo, kinaltas nga sa'yo yung creditable. Yung kinaltas sa'yo na creditable withholding tax, pwede mo siyang pambawas dun sa annual tax due mo para mabawasan yung income tax still due mo. Ha? Yun yung purpose ng creditable withholding tax. Yung example dun sa isa, basahin nyo yan. Kayo ang mag-analyze na. Na-discuss ko naman na sa inyo yung concept ng creditable at saka ng value-added tax. No? Dito sa VAT, i-take note nyo dito ha. Hindi automatic 12% siyang i-multiply ha. Lalo na kung yung binigay ng problem is yung invoice price ha. Kung magkano yung kukolektahin mo doon sa customer mo. And that's the end class ng chapter 9. Yung mga hindi ko binasa dyan, kayo ang magbabasa niyan. Okay? Ano lang naman yung mga yan eh. Baga more on memorization yung mga yan, no? Any question? Okay? So, kung wala na kayong question, wala na question? Okay, assignment. Ito na, assignment. Sige na. Assignment, problem 1. Problem 1. Problem 1. Problem 1. Yan lang muna. Problem muna tayo. Mag-practice muna tayo sa problem. There are 23 questions doon sa problems natin. Okay? Wala ng question? Wala question? Okay. So, kung wala na kayong question, okay. So, if wala na kayong question, let's call it a day, class. Wala na kayong question talaga, class. Wala na kayong question. Wala na. Okay. Kung wala kayong question, let's call it a day. Alam ko, medyo pagod na kayo. Baka may klase pa kayo before kanina. Okay? So, kung wala na kayong question, let's call it a day. So, remember, class, no? Kahit na ulit-ulit na lang yung sinasabi ko,
Whenever you go, whatever you do, always do three things nice. Glorify God in every way. Give thanks in everything and spread love every day. So ingat, bye-bye, and enjoy class. Humayo kayo at magpakarami. See you again on Friday. Yun na lang muna i-discuss ko ngayon, ha. Meron kayong quiz dun sa vacant days nyo sa weekend, ha? So ang quiz natin, chapter 7 and chapter 8. Humayo kayo at magpakarami, class. Bye-bye. Bye, class. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po.